Breaking news mga kababayan, Senate President Vicente Tito Soto III wala pa umanong posisyon patungkol po sa postponement or pagpapaliban sa barangay at SK election. So yan po yung sinabi ni Senate President Tito Soto III mga bayan, na wala pa siyang masasabi, wala pa siyang posisyon kung siya po ay pabor o hindi sa panukala na pagpapaliban sa barangay at SK election. Sapagkat ayon po sa kanya mga kababayan ay pag-aaralan muna ang maaring epekto nito mga kababayan. So ngayon po ay mapapanood po natin ang balita ng DZMM Teleradyo patungkol po sa sinabing yan ni Senate President Tito Soto III. Ito po, panoorin po natin yung balita ng DZMM. Wala pa posisyon si Senate President Vicente Soto III kung susuportaan o hindi ang panukalang batas na nagsusulong na ipagpaliban muli ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay SP Soto, pag-aaralan muna niya ang maaari maging epekto nito bago magpasya kung susuportahan ang panukala. Sa ngayon anya ay hindi pa kasama sa prioridad ng Senado ang nabanggit na panukala, maliban na lang kung hilingin mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang pagpasa sa panukala. Sa inihain na Senate Bill 2067 ni Senator Amy Marcos, isinusulong na sa halip na sa November ngayong taon ay gawin ang BSK election sa Oktubre ng susunod na taon. So ayan po mga idol at mga kababayan, yung balita ng DZMM. Yung posisyon niya ni Senate President Tito Soto ay wala pa siyang desisyon, wala pa siyang masasabi kung talagang papaboran niya o hindi yung postponement ng BSKE. At sa ngayon po mga bayan ay hindi pa daw prioridad ng Senado yun pong patungkol sa pagpapaliban sa barangay at SK election, sapagkat dapat anyang pag-aralan muna ito o pag-aralan muna kung ano po yung magiging epekto ng kung sakaling mapuspon ito pong BSKE 2026 na nakatakda nga po sa darating na Nobyembre. Pero maliban na lang, sabi po niya, maliban na lang kung hilingin ni PBBM o ng ating pong Pangulo na madaliin yung pagpasa sa nasabing panukala na pagpapaliban sa barangay at SK election. So ngayon pa ay magbabasa tayo ng komento ng atin pong mga kababayan patungkol po sa balitang yan mga bayan. So sabi po ni Billy Bilbao, tuloy nyo na election day. Sabi ni Nestor Castro, ang dapat mong gawin, Senator Tito Soto, makinig ka po. Ituloy mo ang BSKE sa November 2, 2026 para naman gumanda ang tingin ng taong bayan sa iyo. O para hindi kanila mumurahin. Nako, talagang talagang iiba yung tingin ng taong bayan dito kay Senate President Tito Soto pagka pumayag siya, pagka pinaburan niya yung postponement ng barangay at SK election. Magagalitan niya yung taong bayan at iiba yung tingin, mumurahin daw si Senate President Tito Soto ng taong bayan pagka hindi itinuloy itong BSKE November 2, 2026. So talagang nakikita naman natin mga bayan kahit nga po doon sa mga incumbent, mga kasalukuyang nakaupo, nasa 50% po yung gusto na matuloy ito pong barangay at SK election ngayong November 2026. Ito po, sabi ni Jojo Horda Ortez, batas na yan, babaguhin nyo na naman. Nakakahalata na itong si Jojo Ortez talagang mahilig magbago, magbend, mahilig bumaluktot ng batas. Sabi ni Kuya Gringo, dapat matuloy para mapalitan na po ang mga pool na mga punong barangay. Bakit kapag hindi matuloy ang barangay at SK election, ano naman ang gagawin nila sa 16 billion
Sino naman ang hahawak nito? Baka mapunta na lang sa ano ha, baka mapunta naman sa mga bulsa ng mga buaya, mga kabayan. At ayon din po mismo sa COMELEC mga bayan ha, nagsalita po kamakailan lamang. Ito pong si COMELEC Chairman George Garcia na halimbawa mapuspon itong eleksyon ay hindi rin magagamit mga kababayan. Ito pong 16 billion. Pero yung pagkakaalam ko ay yung natira na lang ay 11 billion. Mga kabayan, from 19 billion ay 11 billion na lang daw. Yun pong natira according to Chairman George Garcia, mga kabayan. So, halimbawa, mapuspon itong BSKE ngayong 2026 ay hindi rin po magagamit yung pondo ng COMELEC para ipang ayuda sa atin pong mga kababayan. Bakit po natin nasabi yun mga bayan? Dahil kung matatandaan po ninyo, noon pong ipinagpaliban po nila, yun pong 2022 BSKE, yung dahilan po nila, kaya nila pinuspon yung barangay at SK election noong 2022 sapagkat ginamit po nila kasi anong time na yun may COVID pa mga bayan, pandemic mga bayan. So kinuha nila yung pondo ng COMELEC at ginamit sa pag-ayuda sa atin pong mga kababayan na hindi po nakakapagtrabaho dahil nga po sa may pinatutupad na social distancing mga bayan at ang karamihan po ay hindi po pinalalabas sa kanilang mga tahanan. So hindi po nakakapagtrabaho yung mga mamamayan. Kaya kinuha yung pondo ng COMELEC, pinang-ayuda sa atin pong mga kababayan na nangangailangan. Pero yun pala mga kababayan ay labag pala sa atin pong saligang batas. May desisyon po yung Supreme Court patungkol po sa pagkuha nila ng pondo from COMELEC, inayuda nila. Kasi ayon po sa desisyon ng COMELEC mga bayan at ayon din po sa saligang batas, bawal na bawal po yung realignment ng budget. Halimbawa, yung budget ng na naka-allocate sa COMELEC ay para sa COMELEC lang po yun mga bayan. Hindi pwedeng kunin, hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng ilipat sa ibang ahensya. Yun po yung nasa saligang batas mga bayan. Kaya kung mapapansin po ninyo, kung naalala ninyo, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional. Pag sinabing unconstitutional, labag po sa atin pong konstitusyon, labag sa saligang batas, yun pong paglilipat ng pondo ng COMELEC o ng kahit anong ahensya pa man patungo sa ibang ahensya mga bayan. Labag na labag po yan sa atin pong saligang batas. Ito na naman, inuulit na naman po nila mga bayan. Nais nilang ipospon itong 2026 BSKE para daw yung pondo ay magamit muna sa pang-ayuda dahil may krisis na nangyayari sa ating pong bansa, fuel crisis. So, yan po ay kabawal-bawalan ng ating pong saligang batas sapagkat bawat ahensya po mga bayan ay may pondo yan. May pondo po bawat ahensya. Kaya kung sakali po nga maipagpapaliban itong BSKE 2026 ay hindi rin po magagamit yung pondo nito para itang ayuda sa atin pong mga bayan. Bagkos, pagka napuspon itong 2026 BSKE ay lalo lang gagastos yung gobyerno mga bayan. Mali po yung sinasabi nila na makakatipid daw yung gobyerno pagka napuspon yung halalan. No. Maling-mali po yun kasi according to COMELEC mga bayan, pagka napuspon itong 2026 BSKE ay hihingi ng karagdagang pondo na 3 billion yung COMELEC. Para saan po yun? Kasi pagka napuspon itong 2026 BSKE, syempre kailangan po na magparehistro yung magiging kwalipikado pagdating ng October kasi October 4 yung nais nilang i-schedule
na BSKE 2027, October 4, 2027. So yung mga kwalipikado na magiging botante, lalong-lalo na yung sa SK, yung magiging si anyos na sa October 4, kailangan na maiparehistro po sila, mga bayan. Kaya gagastos na naman yung COMELEC at hihingi po talaga ng karagdagang pondo, mga bayan, para sa mga bagong magpaparehistro. So paano makakatipid? Yung sinasabi nila, lalo pa lang kailangan ng pondo ng COMELEC pagka na-postpone ito pong BSKE 2026. Kaya mas maigi pa, mga kababayan, kasi naandyan naman, na-imprenta na yung 90 billion na mga balota, may mga naiparehistro na, hanggang Mayo 18 po yung voters registration, paalala ko lang, hanggang Mayo 18 po, yung pong voters registration. Kaya mga kababayan, mas maganda talaga na ituloy itong BSKE 2026 para wala nang isipin yung ating pong gobyerno, na idadagdag sa COMELEC na 3 billion kung sakaling mapospone. Mas mabuti pa talaga na ituloy na ito kasi kompleto naman, mga bayan, kompleto na. At yun pong dahilan ni Manang Amy Marcos kaya niya pinopospone yun pong BSKE 2026 kasi kasunod lang daw ng undas. Nako, talagang itong si Manang Amy Marcos may malang may masabi lang. Baka napagplanuhan na nila. Kasi sila din po yung nag-schedule nito Sila po yung gumawa ng Republic Act 12232, mga bayan. Sila po yung nag-schedule ng November 2, 2026. Tapos ngayon sasabihin nyo, pinopospone nyo kasi kasunod lang undas. Nako, niloloko nyo yung taong bayan. Niloloko nyo. So abangan na lang po natin, mga kababayan, kung ano po yung magiging kahihinatnan nito pong usapin patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Hanggang dito muna yung ating balita, mga bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.